Good morning po sa lahat mga katrops. Panibagong araw at panibagong vlog na naman. At kami nga ay bibili ng ulam para sa bukid. So dito na lang muna kami bibili sa labasan. Yung anong ayan. Kasama natin sa misis. Dito na lang tayo bibili. Titingin lang tayo ng tilapia para ulam sa bukid. Okay, tara na. Siguro na tayo. So ayun, nakapamili na nga kami ng tilapia. Saka yung may kamatis, sibuyas. Ayan. At si misis magpiprito na para dala ng bukid. So ayan mga katraps, tingin tayo ng tiles. Palang tiles sa bahay hindi na po pwede gawa nung meron siyang siguro nabagsak yon o nasandalan, may crack hindi na obra yon. Titingin na tayo ng tiles na 7 piraso. Saka yung pang tabas ng tiles. Dito tayo sa bilihan ng tiles at ito nga. Ito na lang yung ating kukunin, itong kakulay din ng sasi. Ito. Plastic. Ito kasi medyo dulas. Ito magaspang. Kailangan kasi sa CR magaspang. Tingin na tayo nun. Yung pamputol ng tiles is 350. Sa tiles naman 185 ang isa. Bumili tayo ng 7 piraso. Ay. Nakasakay lang sa motor natin, kaya naman. Para to dun sa sa CR. Para ma-tiles na yung baba, tapos maisalpak yung CR, and then mailagay na rin nila yung yung pinto saka yung lavatory. Ay. So ayan, di na ako tumingin ng PVC ay yung plastic na tangke. Gawa nung meron ng araw silang nakita. So yan na lang. So yan mga katraps, bali nandito na nga tayo sa bukid. Yung mga semento sa mga hollow blocks andito na rin. Pinababa na rin nila. And mamaya na tayo mag sa poste. Gawa nung may bisita raw na darating, so ipipitas muna namin ng isang red bag na kalamansi sa Lucky Farm. Tutulong-tulungan na namin nila kabady bago ko umpisahan tong nandito. Tapos na tayo ng kalamansi.
Oo. Wala naman. Isang red bag lang naman yung ating ano, kukunin. You turn me around. You turn my own. Papakain ng baboy si Kabady. Bahay lang yan. Kukuha lang namin ng ano, isang red bag. Pagka itong timba na to napuno, dalawang timba lang na ganyan. Isang red bag na. Kala nila nung una walang ganong bunga to eh. Nung ini-spray natin, di nila alam. Tago no? Tago lang. Nung tayo nag-i-spray ano ba, yung sikretong bunga lang. Kaya nga, ano, tawag nito. Hindi ko naman kasi susubo. Kagaya ngayon, magkano lang isang red bag? Baka mura. 500 lang. Kung gagastusan to, baka malugi por sa gastos. Kaya mahirap yung isusubo mo rin yung tao sa ano, nagastos, walang mapapala. Baka sakali, yung ano na yan, May. Baka yung May na yan, tumaas-taas ang presyo ng kalamansi. Gawa ng maraming piyestahan na aabutan. Ayan o. Meron mga puno talagang mabubunga. Yung ibang puno, hindi pa gano. Pero halos karamihan mabunga. Ayan na mga katrops, timba na oh. Sandali lang. Kasi isang timba na yan 15 kilos ang laman. Yung sa boyse naman 10 kilo lang laman nun. Nalibhasa malit yung kamay ko eh. Nalalaglag eh. Ayan. Ay mag-alala. Marami rin pag dumating yung time na talaga nagpapabunga na tayo dyan eh. Kayo mismo sasabang pumitas dyan. Ngayon 500. Conforme sa presyo ng kalamansi. Kaya ngayon pa lang mag-aral na kayo mamitas. Para pag dumating yung time na magpapapitas tayo, pag pumitas kayo, may bayad yung bayowa. Sigurado man pag isang red bag lang, hanggang tanghali lang yun. Ang basal ang basal na mamimitas, permis 2 red bag. Chalibo. O magkano yung kalamansi nun? Ay. Hindi, pagka bago kang mamimitas, Batares.
Ha? Ay, sasalin muna to. Puno na. Oo. Pagkabaguhan kasi prep, ano lang yung bataris. Hindi. Hindi, bataris lang yun kasi marami pang sisirain kalamansi yun eh. Ay, may bayad ka ng 50. Mga dalawang red bag, pero nagsataan. Oo. Isang red bag maghapon. Hindi lang isang red bag yan pre. Ang liit lang ng puno pero tayong bunga oh. Sabihin muna natin ito. Ayan, tapos na tayong kumuha ng isang red bag na kalamansi. At eto, dala na naman natin yung dalawang aso. So kayo na magpangalan. Isang babae to, saka isang lalaki. Ayan. Okay. So meron na naman silang kung pagtitripan. Pero sana wag na nilang ulitin dahil pagka nahuli ko sila baka kung ano yung ginawa nila sa aso gawin ko sa kanila. Ayan. Ito babae, tapos yun lalaki. So pakakainin ko muna, tapos mamaya paliliguan natin. May shampoo yung si ano dyan si Pat saka si Rick, meron silang shampoo rito, yung pinakasabon. So para maging presko yung mga tuta. Bali magkakapatid dyan si Pat saka si Rick, saka itong dalawa na to. Ayan, kaya lang naiwan yung laki nila gawa nga nung sila Pat dog food pa yung kinakain. So ito paaalsahin din natin, sasanayin natin sila na dog food, tapos lalagyan din natin ng kanin na pakonti-konti, tapos tubig kasi lalo na si Rick napakatakaw sa tubig. Gusto ni Rick laging may tubig na malamig. Ayan, sana ito matuluyan ng maging bantay dito sa Lean Farm. So ngayon ang gagawin natin yung mga bracket ng solar para maiayos na rin yan, mailagay na, at pagdating ng gabi maliwanag na rito. Pagkain na. Kain na. Naninibago pa sila. Kain na kayo. Okay, pagkain yan. Sanay kasi itong mga to sa kanin. So sasanayin natin. Lalagyan natin ng konting kanin muna, tapos may isda rito. Yun muna yung kanilang kainin. So ayan, ang pangalan niyan Jack and Jill. Ayan, yung babae Jack, si Jill itong lalaki. Para Jack and Jill na lang. Medyo naninibago pa sila pero pagka nakasanayan na nila rito, magiging okay din. Para lang yung dalawa dati. So ayan, nag-grinder pa si Tol Nariel. Magpuputol din tayo ng mga flat bar dahil gagawin na natin yung bracket. Kailangan natin apat na flat bar. Tagalawa sila kasi dun sa pinaka panel nya isa, tapos isa rin sa pinaka solar nya.
mga traps yung bracket nung ano solar. Ayun na yung panel board. So abot naman dun sa mayero, dun na lang natin lalagyan. Hirap tayo maglagay dito gawa nung mataas na nga yung sa may ano, lampas na rin sa mayero. Abot naman dito sa mayero, dito tayo maglalagay ng panel board. Pwede na rin. Mahaba naman kasi yung wire nung ano, ng panel. Tapos din naman tayo sa kabila niyan. Makmak. Hindi pat ko muna gamit. Mak, tinan mo yung wire na yun, ayusin mo. Tapos diyan mo na palusutin. Kabila. Diyan sa may likod, no? Para mahaba yung tatakbuhan. Kumain muna, tanghali na. Hindi, ayusin mo na yung wire. Para mamaya uko na lang dito. Tapos bali pa uwi na tayo. Gawa nung nandun yung mga PVC na plastic, no? So doon pina-address kasi sa bahay yung mga plastic. At yun anuhin na natin doon. Andun na raw sila So tumawag na sa akin. Kaya tayo salubungan natin sila ron. Sa bukid na natin dadalhin yung ano, yung mga water tank, no? So ayan, kasunod natin yung lalamove para dito na ibagsak. Kasi kung aakutin pa natin ang motor magtatanggal pa tayo ng bubong. So pwede namang idiretso rito, kaya pinadiretso na natin. Dahil malayo pa rin naman yung binyahin nitong mga to, so pag may meriendahin muna natin, gawa nung syempre tanghalian na rin. Hindi ko naman alam kung magkakasya yung pagkain doon sa kubo. Kaya pag may meriendahin ko muna dito sa may tindahan, nang sa ganun mamaya dire-diretso na rin yung kanilang biyahe. Ayan, let's go muna tayo rito sa meriendahan. Okay, meriendahin ko muna. Malayo yung ano nito pinanggalingan pa, Manila pa. So ito na, may yung dalawang drum mga katraps. Ito yung isa gagamitin natin sa kalamansi. So ito na yung sa tubig. Ito sa ano na to, sa kalamansi. May kulay So parehas lang silang ano, white. Sabi kasi ni Sir, isang may black saka isang white. So pinarehas na lang siguro. So ito na yung gagamitin natin sa tubig. At kung may kulay na parang mapula-pula na yon, yun na lang yung sa ano, sa kalamansi. Gagawan din natin ng paayan, tungtungan. So yun, nalagyan na natin parehas yung bracket nila. Ayun na yung isa. So yung sa ano nyan, sa solar panel, sa bubong na lang kasi abot naman doon. Gaganon na lang. Kaysa gumawa pa tayo ng isang ganito. So medyo mabuhay yung solar panel kasi manipis lang yung plate nya. Kaya hindi po pwedeng ilagay sa taas, gawa ng kumisan mahangin. Kailangan talaga nakapatag siya sa bubong para sigurado na hindi babagsak. Pagbagsak kasi noon malamang sira. Kaya isa-safety natin yung solar panel nya. Tapos yung mga solar light, ayan yung pinaka bracket, 2 tornilyo na lang yan, traps. So ayan mga traps, bali hinukaya na to. Kailangan yan, maano pa rin yan. Pag naasinta ng dalawa, may flooring pa rin na naka-slant na ganun yan. Kasi pagka umulan, babagsak din yung lupa rito nyan kahit na naka-asinta rito. Kailangan i-ano rin dito, ipo-flooringan din kahit hindi naman ganun kakapal, manipis to. Bukas yung mga solar, ayan. Gaya nito, nalagay na ni ano yan, Kuya Jeff bukas. So pwede nang ilagay yan. Tanggalin muna natin, ilaw mamaya ang gabi yan ay ayan, itong CR ayan na, naka-tiles na. Okay ng tissue doon.
bukas sa ano doon. Tapos yung laboratory dito. Yan. So pagka nagkaroon ng poste yung sa may likod, nabuhusan na yung isa eh. Pag nagkaroon ng poste yung sa may likod, pwede nang ituloy yung pagyayero. So ayan yung mga yero na gagamitin doon. Bukas pwede na ilagay ni Kuya Jeff yung ano, ibibili ko na lang ng ano, tornilyo. Mga drum papasok natin mamaya sa loob dito. So ayan mga katraps eh, pag nimakmak oh. Oh. Pang ano to, galawang 250 si Makmak ngayon. Medyo may ano eh, may gilas ng konti eh. May hukay na. Aba. Hukay ka sa matigas eh. May hukay ng araw, may tambak pa eh. Saka maganda rin siya. Malamig na yung makakakawa. Ano na kokobera na no. Ayan, bukas pagka nabigaan yun eh, pwede na magbubong dun. Hindi ba makukuha ng isang sigurong bigayan? Mga Dalawa. dalawang bigaan pa. Oo. At least basta pagka ano eh, Kabawas. maka umpisa na rin sa biga na yun. Nauna na tayo ng bagya para makapangambas ako ng angle bar para dun sa paa. Doon sa gagawing ano, tungtungan yung plastic. So nasa alas 4 na rin ng hapon. Ang sara naman nila is alas 5. Sisibat muna ako ron. So doon sa isang pinagtanungan natin, doon sa in-order natin, yung 2x2 na 1/4 ang kapal is 700. So yung 2x2 na 360 ng kapal is 620. So konti lang yung diferensya. So titingnan ko rito sa kabila kung magkano yung ano, yung price para kung saan tayo makakaano, kung saan tayo makakatipid ng konti. Mataas. Tingnan natin kung saan yung medyo mababa. Sa pinagtanungan natin, ganun din, halos mataas pa ng ano, 20 pesos yung angle bar. So kailangan kasi nating angle bar doon is 9 na piraso. Kasi yung angle bar, pagpapakati natin yun. Kasi pagka solo lang yung angle bar, medyo mahina yun, gawa nung mabigat yung tubig eh. Kaya kailangan sigurado tayo na matatag yung gagawin nating tungtungan nung plastic. Kaya nangambas muna tayo syempre para dun tayo sa medyo makakamura ng konti. So ganun lang din pala, 20 pesos lang ang baba. So yun namang ko na yun, i-deliver naman nila yung 700 na nagtanong din tayo kanina. Di-deliver din nila yun, kaya o-ordering ko na lang. So pwede nilang dalhin bukas pagka in-order ko. Kahit bukas ko na orderin yun, kasi bukas magpapatubig pa lang naman ako. So hindi ko pa maharap yun. Pagkiyar natin magpatubig, doon pa lang tayo makakapag-welding. Ayan. Doon pa lang tayo makakapag-welding ng mga gamit na papatungan niya. At syempre, ano yun, kailangan nun matindi rin ang brace na gagamitin natin. So ang brace lang naman nun is 8, tapos 7 yung pinakatungtungan niya, 4 yung paa. So double lahat yun para sigurado tayo. Hindi tayo lalagay dun sa mahinang klase lang na gawa, dahil mahirap, tubig ang bibit-bitin niya eh, tangke ng tubig. Tapos lalagyan pa natin ng pinakahagdanan yon pagka lilinisan. Yan yung order natin.